kami. Masampak ko siya. Ito. Kalma. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you, my life. My life is in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. Hasi. 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 Ito ba ka may puti lang. Palakpakan mo na lahat. Awit at magpuri sa dakilang Diyos. God is awesome in this day. Let us proclaim His greatness. Let us lift His name on high. Let us appreciate His creation in nature. Let us open our hearts to proclaim our thanksgiving to God. Yes. Okay, you worship God first. It's an awesome God we reign from heaven above we reign. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God we reign from heaven above we reign. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God He reigns from heaven above with me. The power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God He reigns from heaven above with me. The power and Mama, bigat ito. Bigat. awesome God. Our God is an awesome God He reigns from heaven above with me. The power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God He reigns from heaven above with me. The power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God He reigns from heaven above with peace. The power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God He reigns from heaven above with peace. The power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God He reigns from heaven above with peace. The power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Sabi po sa Psalm 136, awit ng pasasalamat. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya mabuti ang pag-ibig niya walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Kanya na Diyos, na mga Diyos. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Hallelujah. Yes, O Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa oras na ito, O Lord God. Salamat, Panginoon. O Lord, walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon, Lord God, sa pagpatnubay mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa kagalakan. Salamat, O Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Salamat, O Lord God. Hallelujah. O Lord. Hallelujah, Jesus, O Lord God. Overflow of love, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Holy Spirit.
God, hanggang sa oras na ito, Panginoon, O God. Sa pagsama mo po sa amin, O Lord, pinuno mo kami ng pagmamahal, kasiyahan, kapayapaan, O Lord God. Tunay ka po, Lord, na napakabuti mo, Panginoon. Lord, patuloy mo kami samahan sa oras na ito, Lord God. Salamat, Lord. Patuloy ka namin pasasalamatan, patuloy ka namin dadakilain, patuloy ka namin, O Lord God. Itataas sa oras na ito, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon, O God, iparamdam mo sa amin, O God, ang iyong presensya, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus. O Lord, saliksikin mo kami sa oras na ito, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, ang pagtitipon na ito, Lord God, ay mapangitikan namin, O Lord God. Hallelujah, O Lord. Hallelujah. And Lord, i-prepare mo po kami, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, sa pagmuli, sa pag-inig ng iyong salita, O Lord God. Sa iyong encouragement, Panginoon, sa iyong pag-abot sa bawat isa, O Lord God, sa pagtuturo, Panginoon, Lord God, and tulungan mo kami, Panginoon, ang mga puso na ito, O Lord God, ay patuloy, Panginoon, na makinig, patuloy na magpaturo, patuloy na magpabago, O Lord God, sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, and patuloy, Lord, na makita sa amin, O God, na ang buhay na ito, Panginoon, ang bawat gagawin namin, O Lord God, hallelujah, ay mabangusang iyo sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Lord, and Lord, dalangin namin, Panginoon, O God, na samahan mo kami hanggang sa matapos, O Lord, ang gawain ng podcast. And dalangin ko po, Lord, ang magkakayag ng iyong salita, Panginoon. Anoint message, O Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord, na ang mga tanim, ang mga salitang ito, Lord God, ay matanim sa aming mga puso, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, sa aming pakikinig, Panginoon. Naroon, Lord, yung excitement, Panginoon, na muli kami makakarinig ng mga salita mula sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat po. In the mighty name of Jesus. Amen. Okay, sige po tayo. Pwede po siguro tayong maupo dito na maraming iba po. Especially po yung mga senior citizens. Na medyo mahina po ang Ate Bek, upo doon. Upo kayo doon. Sige po, hindi naman po sa siguro tayo magtatagal. Mga 3 oras po. Okay, okay, bago ako magpasimula, no, meron lang akong gustong itanong. Sino po sa inyo ito ang nag-enjoy sa ginawa nating camp na ito? Amen. Ako talagang sabi ko na tayo, napahinga yung aking katawan. Nagkaroon talaga kami ng banding mag-asawa. Kasi minsan dito kami nag-uusap sa trabaho, sa kabisihan. Pero itong mga araw talaga na ito ay nasasabi ko pong talaga naging kapakipakinabangan. Okay, naalala ko po, kahapon tinawagan naman ni Pastor, sabi niya, actually hindi naman po talaga ako naka-assign na magsalita. Pero sabi ni Pastor Badia, Nori, pwede bang ikaw ang magsabi? Kasi talaga ninenervous ako pagka... Pero purihin ang Panginoon sa pagkakataon na may sound time. Isa sa mga pinagpapasalamat ko, yung para bang nung kami po ay nasa Bible School, isa po sa mga training namin doon, yung tinatawag na preach the word in season and out of season. Sabi nga, pagka kayo po ay nagsasalita, dapat lagi kayo may dalang lineup eh. Kasi hindi mo masasabi na sa pagkakataon minsan, ikaw ang maa-assign na wala kang preparasyon. Bali, salamat sa pagkakataong ito na pwede po tayong makapagulay-gulay po ng salita po. So, kailangan po basahin po ito. Sabi po sa Galatians chapter 6, verses 9 and 10. Sabi po dito, kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay, bago po ako magpasimula, gusto ko po kayong tanongin, sino po sa inyo rito ang mahilig kumain? Siguro po bawat isa po sa atin dito ay may mga paboritong pagkain. Ate Vic, ikaw ba? Tanongin kita, ay hindi ba yung paboritong pagkain? Sinigang. Sino pa? Si Ate, ano pa mga paboritong? Kare-kare, sino pa ba? Si sister. Adobo. Sinigang, kare-kare, at ano po, siguro kung tatanungin niyo ako, isa po siguro sa magiging paborito ko yung yung parang chicken inasal. Ayoko nang basta dirito lang. Gusto ko yung naghahalo talaga yung tamis, alat,
Siguro po, isa rin po siguro sa magiging paborito ko yung lechong kawali. Kasi saka yung sinigang din. Pero kung tatanungin ko po kayo, halimbawa sinigang ang paborito nyo, ano po kaya magiging pakiramdam nyo? Kung sa umaga, sinigang. Sa tanghali, sinigang ulit. Sa gabi, sinigang. Ano kaya mangyayari? Umay, ano pa? Tataas yung cholesterol. Siguro po pagka isang bagay lagi mong ginagawa, lagi mong kinakain, isa po siguro sa mga pwede nating maranasan, tayo po ay magsawa. Kahit na paborito mo yan, siguro sa akin, kunwari, lechong kawali, araw-araw lechong kawali. Kapag lagi yun, ay talagang tayo po ay talagang pwedeng magsawa. Ganon din po sa atin. Meron po tayong tendency talaga na meron tayong mga bagay na ginagawa. Kapag ito ay lagi po natin ginagawa, araw-araw, bawat sandali, isa po sa mga tendency nito ay pwede po talaga tayong magsawa. So sa magang po ito, gusto kong talakayin lamang po natin na tatlong bagay na hindi natin dapat pagsawaan. At especially po, itong tatlong bagay ito, kapag ito po hindi natin pinagsawaan, malaking bagay po ang pwede pong maitulong natin sa atin. Okay, una, ano po ba itong tatlong bagay na hindi natin dapat pagsawaan? Una, sabi po rito, ang isa pong bagay na dapat hindi natin pagsawaan, yung tinatawag na paggawa ng mabuti. Sabihin nga po natin, paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti. Doing good. Paggawa ng Sabi po dito, sabi po sa tinalakay natin dito sa Galatians chapter 6 verses 9 and 10, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Papansin po natin si Pablo, ang sinusulatan niya po nito yung mga mananampalataya. Sabi po daw, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi po tayo magsasawa. Pero gusto ko lamang pong linawin na tayo po ay naligtas, hindi po sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Okay ba yun? Malinaw po ba yun? Yes. Pero pag tayo po ay ligtas na, isa po sa manifestation, kinakailangan tayo po ay gumagawa ng mabuti. Hindi po pwede yung tayo po ay ligtas na, pero hindi po nakikita yung kabutihang gawa po sa atin. Napakahalaga po, isa po sa mga manifestation po din ng kaligtasan po natin, kinakailangan tayo po ay makakitaan po talaga ng paggawa ng mabuti. Ngayon, ang tanong po dito, mahalaga po ba ang paggawa ng mabuti? Alam niyo po ba, meron ako nakita tatlong bagay pag tayo po ay gumagawa ng mabuti. Ito po, una po, nakita ko po dito, ito po ay nagkakaroon po tayo ng feelings of inner joy. Diba pag tayo po ay gumagawa ng mabuti, although yung ginawa naman ng mabuti ay nakakadama ng kagalakan, pero ikaw na gumawa ng mabuti o tayo po na gumawa ng mabuti, tayo po mismo ang unang nakakaranas ng kagalakan pang Amen, Pastor. Amen ba yun? Amen po ba yun mga kapatid? Amen. Alala ko po, no? Tandaan po natin, pag sinabi pong paggawa ng mabuti, hindi naman kinakailangan napakalalaki mga bagay. Nalala ko po nung nasa camp po namin, isa po sa mga naging experience po namin, wala kaming toilet paper. Ang hirap. Ang hirap kasi akala namin, meron na. So si Lord na meron po siyang dalang napakaliit na tissue gano'n, apat kami. Pero salamat na lamang sa Panginoon at meron po mga tao na maliit na bagay. Isa pa rin po sa naging namin, wala kaming dalang bigas. Puro mga tinapay. Pero meron po mga tao na talagang hiningi po ng Panginoon. Maliliit na bagay, pero nakita ko po, alam ko po na yung mga bagay na gumawa, meron pong kagalakan na naranasan ko nila. Isa pa rin yung bagay na nakita ko po, pagka tayo po ay gumagawa ng mabuti, ang Diyos po ang nagluluwalhati. Amen. Diba pag tayo po ay gumagawa ng mabuti, diba meron mga tao ay salamat sa Panginoon. Diba nakikuli nila ang Panginoon. So, merong feelings of inner joy and the Lord is glorified. Isa pa rin po sa nakita ko po dito, pag tayo po ay gumagawa ng mabuti, there is a time of reaping. Sabi po dito, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani. Hindi tayo magsasawa. Kaya nga sabi rito, ang encouragement, kaya nga sa lahat ng pagkakataon, gumawa tayong mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Alam niyo po, ako nabiglas ako sa mga kapatiran na pagka may mga opening ng trabaho, ipinupost nila dun sa dun sa pinaka-group. Ganda po yun kasi doon po, malilit na bagay, pero yun po, nagiging daluyan po tayo ng Blessing. pagpapala. Tandaan po natin, yung mga bagay na ginagawa po natin, ito po ay para lang po tayo ng tatayo. Hindi po ba kayo mga kapatid? Naalala
naalala ko po yung sabi ni Chinky Tan. Meron daw po, kasi yung pong there is a process of sowing and reaping eh. Di ba meron mga meron daw po mga nagtatanim, katulad daw po ng munggo. Diba ang munggo, pag itinanim mo, ilagay mo sa tubig. Sowing and reaping. Pasok siya. May mga ganung pagkakataon, sa paggawa natin ng mabuti, ang bilis, no? Ang bilis ng balik, no? Sa pagka ginawa ka ng mabuti, andun kagad yung yung Blessing. parang pag-ani natin. So minsan parang munggo, minsan naman parang mangga. Alam niyo po ba ang mangga? Matagal. From 5 years to 7 years bago ka mag-ani, ganon. So minsan sa paggawa natin ng mabuti, yung pag-ani, parang matagal eh. Kaya yung iba parang nagsasawa eh. Hindi nila alam, parang mayroong proseso talaga yung pag-aani ko natin. So minsan parang munggo, parang mangga, at meron din mga tinatawag na parang giant bamboo tree. Alam niyo po sa Japan, meron po palang tinatawag na giant bamboo tree. Isa po sa mga kamanghamanghang po dito, pamamaraan dito, ako itinanim po itong bamboo, giant bamboo for 4 years. Ang kanya pong laki ay 4 hanggang 5 feet, no? 4 taon mong inaalagaan, pero ang taas niya parang ganito lang. Yung 4 hanggang 5 feet. Pero after 5 years, ito daw po ay lumalaki ng 30 feet. Ganun kabilis, no? Isipin lamang nito, hindi po tayo talaga dapat nagsasawa sa paggawa po ng mabuti. Sa pagkatandaan po natin, yung po mga bagay na ginagawa po ng mabuti, parang tayo po ay nagtatanim lang. So yung po nakita ko po na unang dapat natin huwag pagsasawaan. Yung tayo po ay gumawa ng mabuti. Ang challenge ko po sa inyo mga kapatid, kailan po ba kayo huling gumawa ng mabuti? Kailan po ba kayo naging daluyan ng blessing sa mga tao? Sabi kasi dito, gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatiran. Tandaan niyo po yung mga bagay na ginagawa po natin, yung mga kabutihan na hindi po naliligit po sa Panginoon. Amen. Di ba ba kayo mga kapatid? So yun po ang una, isang bagay na dapat natin huwag pagsasawaan, yung paggawa po ng mabuti. Sapagkat nalulugod ang Panginoon, nabibigyan ng karangalan at parang tayo po ay nagtatanim lamang. Pangalawang bagay po na hindi natin dapat pagsasawaan, yung tinatawag na pagpapaunlad ng ating pong sarili. Hindi pa ba kayo mga kapatid? Yung tinatawag na improving ourselves. Sabi nga po dito sa Luke chapter 2 verse 55, sabi diyan, and Jesus grew in wisdom, in stature, in favor of God, and in favor of men. Kung makikita po natin dito, ang Panginoon po, nung siya po ay dumating po, hindi po siya malaki kagad eh. Siya po ay dumaan talaga sa proseso ng pagiging bata, adolescence. At ang nakita po natin, balancing po talaga yung kanya pong paglago. Sabi po dyan, Jesus grew in wisdom. It means, siya po ay lumago intellectually. Siya din po ay lumago in stature. Siya po ay lumago sa kanyang pangangatawan. Siya din po ay lumago in favor of God, spiritually. At siya din po ay lumago with the favor of men, socially. Balancing po. Meron po kasi mga tao, ang kanila pong paglago ay para bang grow in wisdom. Ang daming alam. Pero pagdating sa mga bagay na pag-spiritual, bagsak naman. Ang tali-talino hanggang sa maging atheist. Meron naman po mga tao, in stature, ang lalaki ng kakatawan, puro abs, ang gaganda, sexy. Pero pagdating sa mga bagay na pag-spiritual, bagsak din naman. Meron naman po, yung talagang puro puro pang spiritual naman. Pero napabayaan naman nila yung kanilang physical, puro fasting, hanggang sa mga yayat na. Iba naman, puro favor of men, yung para bang socially napakagaling niya. Pero pagdating sa physical, pagdating sa kaalaman, wala rin naman. Pero sabi nga po dito, isa po sa mga dapat na mangyari po talaga sa atin, na habang tayo po ay matanda, habang tayo po ay nagkakaedad, kinakailangan tayo po ay lumago, kinakailangan tayo po ay umunlad sa ating pong sarili. Pero nga po ako nakita ng isang quotation, sabi niya, what you are is God's gift to you. Kung ano daw po tayo, yun ang kaloob ng Panginoon sa atin. Halimbawa, tayo po ay magaling
tumula, magaling mag-preach, magaling magluto. Yung daw po ay kaloob ng Panginoon sa atin. Pero sabi niya, but what you become is your gift to God. Kung ano daw po yung mga na rin, tayo po ibinigyan ng mga talento, yun po ang kaloob ng Panginoon sa atin. Pero kung ano po yung gagawin po natin sa lahat ng mga talentong ito, yun naman po ang kaloob natin sa Panginoon. Sabi rin po ni Denzel Washington, sabi ni Denzel Washington, it is not what you have, but what you do to what you have is Amen. much more important. Hindi yung kung ano meron ka, kundi kung ano ang gagawin mo doon sa mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, yun po ang napakahalaga. Ang tanong po dito, gaano po ba kahalaga yung tayo po ay umuunlad sa ating pong sarili? Alam niyo po, napakahalaga po nito sapagkat kapag tayo po ay hindi umuunlad sa ating pong sarili, we will left behind. Tayo po ay mapag-iiwanan, especially ngayon, uso po yung artificial intelligence. Marami nga daw po nagsasabi na sa mga susunod na taon, marami daw po mga trabaho na magiging automated na eh. Diba naalala nyo dati no, di ba sa toll gate na lang eh, yung mapapansin nyo dati sa toll gate, merong isa-isang Coin. nagbibigay nung manually talaga humaba na yata yung kamay niya sa kabibigay nung ano eh. Pero ngayon nakikita niya minsan ipinapans na lang na gano'n. Pero mapapansin nyo, minsan wala nang ipinapans eh. Dadaan na lang yung kotse Nakaread na. dahil meron ng parang sticker na kung saan. Page. Ibig sabihin lamang, no, darating talaga yung mga panahon na may mga trabaho na talagang automated na. Halimbawa yung call center. Minsan, napapansin niyo po ba yung ikaw yung nagbebenta po ng ano? May maraming libro. Patawag na. Encyclopedia? Ano? Encyclopedia. Sa palagay niyo po ba may gumagamit pa ng encyclopedia? Wala na, Wala di na. po ba? Marami ng ano. AI na, tatype mo lang kung ano yung ano. So makikita po talaga natin, kapag hindi po talaga tayo nag-i-improve, tayo po ay talagang mapag-iiwanan. We will left behind. Isa pa rin po, we will lose many opportunities. Kapag tayo po ay hindi po talaga nag-i-improve. Halimbawa, pareho lang kayo ng skills, pareho kayo ng edad, pero yung isang kasama mo, medyo may alam, sa palagay yung sinong kukuha niyo. Di ba yung higit na mas maraming alam? At isa lang po yun, isa rin po yung sa pwede nating we will left behind, we will lose many opportunities. Isa pa rin po, we cannot use by God mightily. Napakahalaga po, kaya nga po hindi po dapat na rin, ay naku, matanda na ako sa ministry, natanda na ako, hindi na ako pwede dyan. Hindi po, dapat pinakailangan habang tumatanda po tayo, Naglilingkod. nakakasabay pa rin po tayo, no? Especially doon po sa mga kasing edad namin sa technology. Kasi sa mga bata talaga magagaling sa technology. Pero dapat bilang mga matatanda na sa ministry na, tayo po ay patuloy pa rin na nakikipagsabayan. So yung po isa sa mga dapat na i-desire po talaga natin. Huwag nating pagsawaan. Yung tayo po ay umunlad, yung pagkapaunlad po natin sa ating pong sarili. Sabi nga po sa isang quotation na nakita ko, if you are not, sabi rito, we will not innovate. Sa pagkila, nakabasa ko. Dati po sila po talaga, sila po ang talagang pinaka-number 1 pagdating sa cellphone. Pero nasa na po sila ngayon? Nagamat meron pa po Nokia, pero hindi na po sila makasabay eh. Yung Kodak, sino po nakakaroon ng Kodak? Hindi Wala po sila na. yung digital, hindi nila, yung sabihin lamang po, kapag hindi po sila nag-innovate, hindi nila sila sumabay sa trend, talagang maiiwanan po talaga sila. Ganon din naman po talaga sa atin po. As a Christian, pinakailangan din po talagang lumalago din po tayo sa kaalaman, lumalago din po tayo sa ating pong experiences. So ano po yung una? Dapat huwag natin pagsawaan ang paggawa ng mabuti. Pangalawa, yung pagpapaunlad ng ating pong sarili. At ang pangatlo po, yung tinatawag na isa po sa mga hindi natin dapat pagsawaan ay yung paglilingkod talaga sa Panginoon. Amen. Kasi ano man pong accomplishment po natin, yan po ay ating pong maiiwanan din. Yung lahat ng ating mga properties pag tayo po ay namatay, ay hindi rin din po natin mga... Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi po diyan, kaya nga minamahal mga kapatid, magpakatibay kayo at huwag matitinag.
maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi nawawalang kabuluhan ang inyong mga pagpapagal para sa Kanya. Ang ganda po ng talatang ito. Sabi po dyan, ang sinusulatan din po ni Pablo po dito ay mga taga-Corinto. Sabi dyan, kaya mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo. Pagpakasinin niyo po ito, sabi po dyan, hindi sinabi ni Pablo dito na magpakasipag ka agad, hindi eh. Ang kinakailangan, sabi po dyan, kinakailangan ikaw ay magpakatibay, magpakatatag. Sapagkat sa ministry po ay marami po mga bagay na nakapagbibigay po ng discouragement. Amen ba yun, Pastor? Marami po mga bagay na talaga minsan yung mga kasama mo sa ministry, minsan yung mga kapamilya, maraming mga bagay na pwede po makapagpahina talaga sa iyo. Kaya ang unang encouragement po ni Pablo ito, magpakatatag ka talaga. Pangalawa, huwag matitinag. Makikita po natin dito, yung karoon ng linggo, di ba? Talagang sa buhay spiritual din po natin, marami po mga bagay na kapag hindi po tayo naging maingat, ito po ang makapagpapatinag po talaga sa atin. Nakasal ka nakakasakit, yung pag-alis ng mga kapwa mo, ating kasama. Kapag hindi, pagkaduka talaga natin ito po ang makapagpapatinag talaga sa atin. Sabi po dyan, kaya nga minamahal ko mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Sabi rito, magpakasipag. Saka pa lang tayo magiging magpakasipag sa larangan ng Panginoon. Kinakailangan natin palakasin palagi yung ating buhay spiritual. Huwag nating itingin ang ating mga mata sa mga pagsak sa atin. And then, tayo po ay magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Tandaan po natin, sabi po dyan, dahil alam ninyong hindi nasasayang yung ating mga pagpapagal para sa Kanya. Amen. Naalala ko din po, nung ako po ay bago pa mga nanampalataya, sino po nakakilala po dito kay Proseso Marcelo? Kilala niyo po ba? Of course. So, ano ako nun eh. Sa DCS no, na hardin ng panalangin. Sino po Ako rin. Kilala na kasi ito eh. 80s kami nakakilala kasi si Panginoon. Pero maganda yun ha. Sabi po ni Proseso Marcelo, ang ganda na sabi niya, no? Sabi niya, iisa ang buhay at ang lahat ay lilipas. Amen. Ngunit ang nagawa lamang natin para sa Panginoon ang siyang mananatili hanggang ba? Sabi ko dyan, iisa ang buhay. Isa lang yung buhay natin at ang lahat ay lilipas. Lahat ng mga accomplishment natin, lahat ng mga natamo natin dito sa mundo ito pong lahat ay lilipas. Ngunit ang nagawa lamang natin para sa Panginoon ang siyang mananatili hanggang bukas. Amen. Tandaan po natin yung lahat ng mga bagay na ginagawa po natin para sa Panginoon, hindi po nasasayang. Ito po ay mananatili hanggang wakas. So bilang pagkatapos po, meron po tayong tatlong tinalakay. Ano po? Ang unang dapat natin pagsawaan, huwag pagsawaan. Unang-una, maggawa ng mabuti. Pangalawa, pagpapaunlad ng ating pong sarili. Pangatlo po, yung pagtulog. Tandaan po natin, nawa, ito po yung pinaka-conclusion ko. Nawa, huwag dumaan sa ating pong buhay na tayo po ay magsawa. Especially po sa tatlong bagay. Amen. Tayo mga kapatid. Amen. Pagsawa. Amen. Ay po lahat ay tumayo. Pero po tayong inaawit dito na nun. I have decided. I have decided. To follow Jesus. Kayo po ba i-decidido sumunod sa Sabi nga, ang isa sa mga pinakamagandang bagay na magagawa po natin sa ating pong buhay, yung tayo po ay magpasya na sumunod sa Panginoon. Pero isa po siguro sa pinakapangit na pwede natin magawa, yung tayo po ay tumalikod. Tayo po ay sumunod sa Panginoon. Okay, sige po, tayo muna po. Kahit wala po siguro ng gitara. I have decided To follow Jesus. I have decided To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. once again. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. For the last time. I have decided. I have decided
follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning Amen. Tayo din mag-pray. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa mga salita nyo na aming pong napakinggan. Ang dalangin po namin, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Itong tatlong bagay na po ito ay huwag namin pagsawaan. Una-una po yung aming pong paggawa ng mabuti. Naniniwala po kami, Panginoon Diyos, na ang lahat ng mga bagay na ito ay makapagbibigay ng kapurihan po sa inyo. Yes, God. Nawa isa rin po sa huwag namin pagsawaan yung pagkapaunlad ng aming pong sarili sapagkat ito po ay higit din unang makatutulong din po sa amin. Higit sa lahat, huwag namin pagsawaan kung kami po ay maglingkod po sa inyo. Amen. Lord, patuloy po namin pinangahawakan na yung lahat ng mga bagay na ginagawa po namin para po sa inyo ay hindi po nawawalang kabuluhan po. Yes. It's a great privilege, Panginoon Diyos. Kaya nga po sa pag-awit namin kanina na we have decided to follow you, Panginoon. No turning back, no turning back. Lord, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na narito. I pray, bless niyo po sila, Panginoon. Pagpalain ang kanilang mga pamilya. At dalangin ko po ang masaganang biyaya at pagpapala niyo ang kanilang patuloy. Amen. Ito po ang panalangin namin. In Jesus' name. Amen. Amen.